Hello guys, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting hardiness Sir Mio Vlog. Sumatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan ng taon na ito. And for today's update and for today's video ay babahagi ko po yung aking naging propagation, pagpaparami ko sa isang napakaswerte na uri, variety cultivar. At isa po siya sa ever favorite ko na variety ng philodendron. Ito po yung tinatawag na golden imperial philodendron. Kapansin-pansin po na hindi po siya or kahawig po siya ng philodendron lemon lime or Orlando, pero po ang kanyang dahon po is malalaki po. So itong nasa gilid ko guys, ito po yung philodendron lemon lime or Orlando. Kapansin-pansin po na napakaswerte po na mga halaman na kulay yellow, gold at yung mint to yellow green po. Also, I want to flex yung aking pinopagate po na neon photos. Ito po siya sa pinakadulo. And go back to our plant po. Bakit nga ba napakaswerte ng ating golden imperial na philodendron? Dahil po sa kanyang malalapad na dahon po, yun po ang sumisimbolo ng kasaganahan, karangyaan. At ito po ang tutulong sa atin para po agaran po nating makuha ang ating mga intensyon, mga panalangin, mga pinapangarap, at ating mga naisin or wishes po sa buhay. Disclaimer lamang po guys, ang mga ibinabahagi ko po ay base lamang po sa aking karanasan. Hindi po ako eksperto sa mga halaman, ngunit patuloy po ako sa pagbabasa, pag-research kung anong mga halaman ang tutulong sa atin para po mahaltak natin ang mga matutumal na blessing, and eventually yun po ang makapagbigay sa atin ng maalwan, siksik, liglig, nag-umapaw na mga biyaya na siyang ipagpapasalamat natin everyday. So ang aking propagation po, nilagay ko lamang po siya dito sa maliit na clear na plastic container, and to my surprise, after how many months of waiting, already 2 months old na po ang aking philodendron lemon imperial. Ito po siya guys. Ayan, napakaganda po diba? So bagamat napaka slow grower po ng ating halaman, ay kitang kita po na nag-thrive na po siya. So i-focus po natin para makita nyo po na maganda po talaga ang ating halaman na ito. And nakakatuwa din po dahil meron na po siyang usbong dito sa mismong gilid, and dito rin po sa pinakababa ng kanyang propagation or stem cutting na ito ay meron na po siyang maliit na usbong or supling or suloy. Ito po ang eventually makapagbibigay po sa atin ng isang magandang halaman. At nakakatuwa dahil sa pinakagilid, ito po yung considered baby po. Kasi ang halaman na ito, simula po nung humingi po ako sa aking kaibigan, ay hindi po ako makapaniwala dahil isang dahon lamang po ito. So kung mapapansin nyo po, ilayo po natin. And so kakaiba po ang kulay ng kanyang dahon or foliage. Kapag nag-mature na po siya, ito po dark green po ang pinaka dahon, kulay hue ng ating philodendron golden imperial po. So kapansin-pansin din po na napakaganda po, diba? And so bakit siya maswerte? Dahil ang mga or lahat naman po ng uri ng ating philodendron po ay considered po siya as air filtering at air purifying plants. So may kakayahan po sila para polinisin ang hangin, particularly ng mga chemical toxins na present po sa air, kagaya ng formaldehyde, benzene, trichloroethylene, toluene, xylene, at kino-convert po nila ang mga chemical toxins na iyon sa isang filtered, authentic, natural, at fresh na oxygen na siyang kinakailangan po natin para sa ating malusog na pangangatawan. I'm planning to repot this philodendron po sa isang malawak na espasyo, at pumili po tayo ng puting paso, planter, para po sisidla ng ating halaman na ito dahil napaka-perfect po. Ang white po is sumisimbolo po ng kalinisan, ng kapurihan, kumbaga match na match po ang ganitong halaman. Maswerte na po ang halaman kung meron po kayong ganitong philodendron, pero mas lalo pa siyang magiging maswerte at posibleng makapagbigay pa sa ating ng napakaraming blessing kung
pipili po tayo ng isang kulay na maswerte din po, which is color white po. So nakakatuwa din po, wala po talagang hindi po maalis sa aking labi ang pagngiti dahil patuloy po siya sa pag-thrive. And dito po kung mapapansin nyo po, i-flex ko din po ang aking, ito po siya, silver sword na philodendron. So humingi din po ako sa aking kaibigan na isa rin pong kaplantita ng ganitong halaman at variety dahil napaka-rare. Bihira lamang pong mga planters or mga plant enthusiasts, gardeners ang merong ganitong halaman dahil napaka-rare, exotic ng ganitong variety. And kapansin-pansin din po na patuloy po siya sa paglago dahil dito sa mismong gilid po guys ay patuloy po siya sa pagbibigay sa atin ng isang makapal at napaka-lapad at napaka-healthy at lush na dahon po. So, kung plano nyo po siya, if you decide to repot this sa isang malaking espasyo, situate na gagamit po tayo ng loam soil. Combination po siya ng rice, halipa, vermicast, pumice. Lagyan din po natin siya ng carbonized rice hull. And also yung, since para po mas lalo maging buwaghag ang lupa na ating gagamitin para sa ating Philodendron Golden Imperial ay situate na fertile po ang lupa. So, lagyan po natin siya ng fertilizer. So, liquid fertilizer po ang pinaka-best ating variety ng ganitong philodendron para po makapagbigay pa siya, makapag-promote ng isang progress para sa ating halaman para sa kanyang mabilisang pagkakaroon ng maraming ugat at eventually kapag naging filter din po at napaka-fertile din po ng lupa na ating gagamitin ay ito po ay tutulong para po mas lalo pa siyang lumabas ang kaningningan, particularly makapagdulot at makapagbigay sa atin ng isang malinis, malapad, napakakapal at napaka-healthy at napakaswerteng halaman na siyang ilalagay po natin. So meron pong designated na location or places at areas sa ating bahay na paglalagyan po ng ganitong Golden Imperial Philodendron. Wag na wag niyo po siyang ilalagay sa west portion, particularly sa northwest at southwest. Wag na wag po doon dahil yun po ang lubugan ng araw at yun po ay hindi po siya sumisimbolo at nagrepresenta ng isang napakaswerteng positive flow of energy. Situate ng ating mga halaman po ay ilalagay po natin mismo sa tumbukan ng pagsikat at kung saan po sumisikat at sumisinag po ang araw. Kung gusto nyo pong malaman ang location, ang direction ng northeast at southeast portion ng ating lugar or ng ating bahay, workplace, study table ay gumamit po tayo ng compass rose. Pagpasensya nyo medyo hindi po magandang boses ko, and ang ganitong halaman po ay considered lucky charm. Ilagay nyo din po siya sa inyong living room space para po ito po ang makatulong para po maging shield at protection sa mga taong gustong gumawa ng hindi maganda, especially ng evil eye. Yung mga may kagalit po tayo, kung may mga kapitbahay po na naiinggit, kapag mayroon po kayo neto, siya po is magbabalance po ng both energies na maganda at hindi maganda. Bakit nga ba siya lucky charm? Dahil na rin po sa kanyang napakagandang kulay at sinasabi nila, at hindi ko pa po na-experience, pero ang ibang variety po ng philodendron na meron ako ay nagkaroon siya ng bulaklak or ng pamukadkad ko, ay ang ganitong variety ng Golden Imperial Philodendron po ay base na rin po sa aking readings and research ay pwede po siyang mamulaklak, pero kapag nangyari na napamukadkad at nagkaroon siya ng blossom or bulaklak or flower po, yun na po ang makapagpapabago ng ating sitwasyon. Yun po ang tutulong sa atin para po agarang masolusyonan ang mga problema, sigalot sa ating bahay, dahil yun po ay nakakatulong, magsisilbing gabay at daan po, instrumento para po makapagbigay sa atin ng isang siksik liglig nag-umapaw na blessing na siyang ipagpapasalamat po natin araw-araw. Kung kaya naman po, wag na wag po kayo magpapawala ng ganitong halaman dahil napakadaling alagaan. Una po sa lahat, madaling i-propagate.
hindi niya po kailangang diligan. Pwede po siyang mag-thrive in both propagation po ng water at ng soil, and especially consider din po siya as money magnet, lucky charm, vastu at feng shui house plant ng taon ng 2025. Ingat po tayo guys. Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal at suporta. Hanggang sa muli po, ito po si Sir Mio Vlogs. Paalam po, ingat po tayong lahat.